Magandang hapon. Nakakasiya na makita kayong lahat ngayong araw para sa ating munting na fun hour. Ako nga pala si Binibining Sofia at kasama ko si Binibining Jules at kami ang magiging host nyo sa hapon na ito. Okay. So bagong lahat, gising pa ba kayo? Meron pa ba kayong energy sa hapon? Alam kong medyo pagod na kayo at gusto nyo nang magpahinga. Pero salamat at kayo'y pumunta pa rin sa fun hour namin. Okay. Oo nga, ngayon ay Pecha de Peligro ngayon. Buti nga meron tayong mga kasama ngayon. Sana na gising pa kayo. Sana nakapagkape na. Okay. So yon. Tara, ilagay natin ang fun sa fun hour. Tayo'y magkakaroon ng mini icebreaker. Ano nga ba ito? Next. Tinatawag nating itong ano daw? Makikita sa screen ang panuto. Magpapatugtog ang host ng isang kanta, mapa OPM or P-pop, at huhulaan ng mga kalahok ang kantang ito. Paunahan ang magiging basehan kung sino ang mananalo. Kailangan intayin ng mga kalahok ang line barrier na isesend ko sa chat box at go signal ng host bago sumagot. Ang sasagot ng hindi susunod sa panuto ay hindi kikilalanin. Format ng sagot ay singer at ang title ng kanta. Kada tamang sagot ay mananalo ng 30 pesos na GCash. So yun, handa na ba kayong lahat? Sana handa na kayo. So yun, next, unang kanta tayo. Wait lang. Unang kanta natin, pe-play ko siya ng mga ilang seconds, tapos paunahan na lang, like 1, 2, 3, go. Tapos doon nyo isa-send yung sagot nyo. Gets ba? Yan. So, for our first na kanta, unang kanta ito ng Line Breaker. Itong ano. Ikaw dati sama, is daw iyong halik ay di na madarama. Pag sa isa't isa ay di na mapuno. Oops! Okay. So, yun. Yun yung part ng kanta. Sino kaya nakakaalam nito? Balita ko, medyo, like, sikat siyang love song. So, yun. Ano muna tayo? Intay muna! Intay muna ng 1, 2, 3, go ko! Okay. Magsasend ulit ako ng line breaker. Okay? So, yun. Okay lang. So, yun. Paunahan na lang. 1, 2, 3, go! Wow! Ang bilis ni Ang Miss bilis. Julie! Parang alam na alam mo ang kanta, Miss Joey. Sample nga Marketing. po. So, yun. Ang first point natin. Ang first 30 pesos GCash ay mapupunta kay Miss Joey. Ayun, next, yon. So, Magnus Haven Imahe. Ayan. Kaya nyo na yun, guys. Hindi daw po Yung makakasilit, marketing. si Sir Jet. Okay lang po yan. Feeling ko may alam naman po kayo na kanta dito. Okay, for our second song. Nasaan na ang second song natin? Wait lang. Ayun, nahanap ko na. Ready? Wait lang. Ito at sa wakas ay minsan lalayo sa'yo. Yun. Magsisend ako ng line breaker. Wala pang go signal, ha? Yun. So, balita ko yung group na to, folk group siya. And kilalang mga songs nila bilang masakit. Nako, partner, Nakaka-relate. paborito ko tong grupong to. Okay, so yun. Okay. Ano na tayo simula? 1, Miss Julie.
Joey. Ayun na. 1, 2, 3, go! Ano na? Ayun. Sir Jet, ano yan? Ano yung ano daw? Gawa-gawa lang sa isip. Okay, so ang nasa akin is si MK, ang una-una. Okay lang yan, Miss Joey. Naunahan ka. Congrats po, Michael Kors. Siya ba yun? Course. Ayun. So, ang reveal na natin ng name, ang title, at sinong kumanta. Ay. Ayan. Yan. Ben and Ben, Katang Isip. Sorry. So, yun, Ay, MK, tama. may ano ka na, 30 pesos GCash. Yeah, confetti. MK Pengeten. Oh, yun na. Kanta 3 na tayo. Ang pangatlong, feeling ko maraming makakaalam nito. Send ko ng ang line barrier. Okay? Ang pangatlo nating kanta. Iko'y ikaw. Uy. Pag hindi nyo to alam, nakakatanda. Ayo. Sa bawat oras ng senti muna tayo. Ayun. So, ang balita ko, soloist siya. And it's a girl. So, yun. Ready na bang mga sagot nyo? Okay. Go signalin. 1, 2, 3, go! Wala, ang dami, di ba? Hindi Ay. naman hindi nakakatanda. Maraming nakakaalam. Sa akin, ang nauna ay si Kay. O, yan, Kay. Hindi mo na kailang humingi ng 10 pesos. Okay, nauna si Kay. So, may 30 pesos. GCash na si Kay. Yay! Congrats po. Ang kanta natin ay Yang Constantino, Ikaw. Yon. Sorry. Okay, pangapat na Ayan. kanta. Ay! Okay. Mukhang maganda to. Hahanapin ko muna. Nasaan na? Ayun. Sana alam niyo siya. Balita ko sa P-pop to. Uy. Grabe, wala akong alam na umpia. Mystery. Okay lang po yan. Alam ko po, meron dito sa listahan. Makakasagot ka, Miss Trina. Ang pang-apat nating kanta ay... Partner, hindi siya rinig. Hindi siya rinig, partner. Hello? Partner, hindi siya rinig. Oh, ayun. Ay, hindi rinig. Hindi Wait rinig, lang. partner. One more. Sige, one more natin. Sige po. Sumasayaw ka lang sa Ulitin natin. katahimikan. Silent voice pa lang. Sorry. Ulitin natin. 1, 2, 3. Wala pa rin. Hala pa rin? Hala. Ayan na. Ayan. Feeling ko, partner, kantahin mo na lang. Wala. Hala, paano yan? Ulitin natin. Ayan. Naririnig ako. Naririnig ka. Okay, yung music yung may problema. It's not a me problem. Ayan. Rinig na? Medyo. Miss Trina, hindi ko po kaya. May nakakakilala ba dito? Wala pa po.
Go marketing, pinanalo natin 'to. Okay. So, send ko ulit ang line breaker. Okay, ayan. So, intay lang po ng 1, 2, 3, go before sumagot po. Alam ko pong mga fans po tayo. Okay, 1, 2, 3, go! O, di ba? Ang Number 1 galing. bloom. Ang number 1 bloom po natin. Nanalo po si Sir Otep. Ang number 1 bloom po natin, Ay, hindi pa po ba fan? Ay, sorry. Alam lang po yung kanta, casual fan. So, yun. Bini Lagi, ang ating pang-apat na kanta. Ang ating next song ay, Miss Trina, alam ko po, alam niyo to. Hindi pwedeng hindi. Sana po alam niyo po. Pag hindi, nakakatanda na talaga. Tanda na Ay, nanay, di tayo magbago. Kailan Noong una hindi ko alam yung, alam ko yung lyrics, pero hindi ko alam yung title. Tapos pinapakinggan ko to. tanda na di Okay, so yon. Sino kayang makakasagot? Isa to sa favorite songs ko dati. Okay, line barrier. Nasend ang line barrier. 3, 2, 1, go! Tatanggapin ba natin yung sagot? ano 'yan? O, diba? Si Miss Trina. Ayun. Tatanggapin po namin yung kay Miss Trina. Kahit Sino may technically swipe? tama yung kay Sir Ote. Ayun. So, may 30 pesos GCash na si Miss Trina. Ang kanta natin ay kay Ray Valera, Kahit Maputi na ang Buhok Ko. Pang Shopee. May pang shipping fee na sa Shopee. Si Miss Trina. Susunod na kanta. Grabe, ang dami Ayan na na. nananalo ng 30 pesos GCash. Ay, ito. Ang next na kanta ay mga plato kutsara na hindi kilala hanin ay singkong nagkakasara sa amunan kahit na hindi pa sa lamesa ay may amunan sarap siguro may harap sa eh. bahay ganyan sabi pa nila ay tumuri matataguan ang tao na nagmamayari ng isang upuan na pag may pagkakatao'y pinag-aaruan kaya naman hindi niya pinakakawalan makikita ko lang sa kaya sisigawan. Ayun. So, send ko na line buyer. Sabi ni Sir Jet, ready na daw siya. Mukhang alam ni Sir Jet ang sagot. Wag na natin patagalin. 3, 2, 1, go! Uy, sayang Uy, naman. sayang. Sino si Emoji Malupiton? pala yung sinend ni Sir Jet. So, yun. Ang nauna sa akin ay si Keril. Yes. Kasi technically siya lang yung may Siya tamang yung tama, siya lang yung format. tama.
Ah, reveal natin yung ang kanta. Wait. Block Ayan. 9, Upuan. Yon. Gusto ko rin yung kantang yan. Ay, ito. Next song tayo. Alam ko lahat kayo alam to. Pag hindi, imposible. Hindi ako papayag na hindi nyo alam tong kantang to. Okay na? Ready na kayo, guys? O, para sa 30 pesos GCash. Gusto ko may sayaw. Partner, hindi siya rinig. Wala? Gising sa umaga, Ayan. ng kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka. Kung wala pa rin, wag mo nang pilit. Habaan natin hanggang bago mag-chorus. Na nakakagising. Ayan, happy birthday! Plus one equals two. Equals two. Equals four. Four plus four equals eight. Doblihin ang eight, tayo'y Oh? Oh? Siyempre, Sayaw hindi na ako pwedeng eh. ma-reveal ang title. So, saan ko na line barrier? Siguro naman alam nyo lahat to. 3, 2, 1, go! Oh. Di may alam Wow, hindi Miss Joey, nag-birthday. grabe talaga. Mabilis ang kamay ni Miss Joey. Ang galing talaga. Nauna si Miss Joey. May 60 pesos na si Miss Joey. 88. Yon. So, si Miss Joey ang nanalo for our 7th Ayan. song. Si Bayani Agbayani. 8, Utsu-utsu. 8. Next time po, Miss Joey, may may kasama ng sayaw. So, yun. Next tayo. Dalawa na lang. Dalawang kanta na lang. So, yung mga hindi pa sumasagot dyan, it's your time to shine. Para may 30 pesos GCash din kayo. So, yun. 3 kanta na lang. Ang pang-8 na kanta, P-pop siya. Uy, Sana alam nyo. ano kaya Wait lang. iyan? Nasa na yun? Ayun. Ano siya? Maganda siyang kanta. Maganda yung kanyang message. Feeling ko gagraduate na ako. Nakakayak sa mga gagraduate na. Yun. So, nakakayak to sa mga gagraduate na. May nakakalam kaya nitong kantang to. Kasi balita ko nag-viral to nung pandemic. Puri ka. Send ko na line barrier, tapos intay kayo ng go signal. 3, 2, 1, go. Go. Ay, ang daming nakakalam. Ay, As an 18, mahal ko kayo. As a fan, mahal ko kayo. Ang nauna sa akin ay si Karil. Wow, may 60 pesos na si Karil. Congrats ayan. SB19 mapa. pa. Ouch. The Explorer. Last 2 na tayo. Last 2 songs. ang ano natin, 9th song ay Di siya gaano karinig, partner.
Partner, hindi ko siya marinig. Oh, nasabi Hindi na siya yung, rinig. di siya narinig. O, one Hindi. more. One more tayo. Oh, one more, one more. Wala pa rin. Wala pa rin, wala. Ayaw talaga ng music. Yung music yon. Ubus na ata yung Gcash natin, kaya ganyan. Wala na daw kami mabibigay. Oo nga. Oh, one more. One more, one more. Wala pa rin. Antayin na. Miss Trina, wala po akong boses. Hindi ko po kaya. Hindi talaga siya marinig. Hala, paano yan? One more. Ano? Ayan. Ayan na, narinig na? Yes! Blue, disbanded na sila. Uy, Uy, ano niya? Ngayon. So, send ko ng line barrier. Sana kilala nyo pa sila. Kaya sabi nga ni Jules, disbandment na sila. Nag-disband na sila. Sana kilala nyo pa. So, yon. So, go signal. 3, 2, 1, go! Uy, Mundo Eraserheads. wala naman silang kantang ganon. Maling banda. Si MK ang nauna sa akin. Mundo by Four of Four of Spades. Spades. Miss ko na Ayun. sila. So, nasa last na tayo na kanta natin. Ay, last ba? Wait. Yes, Alamin natin. partner, Next last na. natin. Next na. Ang next na kanta ay... Hindi siya rin nag-partner. Wala. Ayaw talaga. Ayan. May problem ang ano. Wait lang. Ayusin natin. Technical difficulties. Tama, tama. Sino unang panahon? Based on my outfit. Wala kaming internet. Okay. Wala pa rin Wala partner. talaga. Sorry. It's not my time na magkaroon ng ng internet. Sayang naman. Oh, ano tayo? Wait lang. Ayusin natin. Baka nag-technical difficulties lang. Tama, tama. Dahil ito ay sinaunang panahon, kami ay gumagamit lang ng... Ano Tagalog nun? Wala pa rin. Kasi naka full volume na siya sa akin. Teka, partner. Ako mag-ano. Teka. Try natin sa'yo, Miss Jules. Baka biglang biglang Time gumana. travel tayo. Nagta-time travel tayo to the present. Ayan, kinakanta na ni Miss Jules.
Okay na? Send ko na ang line barrier para makasagot na ang ating mga kalahok. Ayan. So, paunahan na lang guys. 3, 2, 1, go! Oh, wow! Alam nila. Galing ni ang nauna sa akin ay si Miss K. Wow, may 60 pesos GCash na si Miss K. Clap, clap. Congrats po. Congrats po. Oh, syempre, di pa doon nagtatapos. May tatry lang Tama. ako personally. Natapos na ang 30 pesos GCash. May Uy. testing lang ako. Uy, ano May yan? nakakaalam ng kanta. Uy, May bonus round po tayo. hala. Ayan na nga. May bonus round po tayo. Ako po ay Uy. magbibigay ng 100 pesos GCash. Uy. Partner, pwede ba akong sumali dyan? Hindi pwede, alam mo na eh. Sayang naman. Magbibigay po ako ng 100 pesos GCash sa Uy. makakasagot kung ano yung kanta na ipe-play. Sana makisama ng internet galing sa sinaunang panahon. Tama, tama. Yung plaka? Yung plaka. Nakaano pa sa akin. Vinyl. So yun, sana makisama na. Ready na ba kayo marinig? Sana alam nyo. Okay. Uy! Yun. Send ko na yung line breaker para makasagot na kayo. Sana alam nyo to. Paunahan na lang sino makakukuha ng 100 pesos GCash. So yun. Sayang, alam ko Mga yun. ano ko to eh, mga ginoo ko to eh. Oh, ginoo! Uy, akin rin, partner. Akin na si Mo. Ay, paulit daw. O, sige po. One more. Wala. Tayo mo sa'yo, Miss Jules. Sige, ayan, ako na. Dapat rinig para madama nila yung yung kanta. Maraming parang ngayong mga mata. May bahaging pero parang mayroong pahalata. Sinaktan ka na naman ba niya? Bakit di ka pa nagdadala? Ang tulad mo ay tipong hindi basta binabaliwala. Pero Ayun. So, balita ko, ang leading lady nila sa music video ay isang member ng BE. Tapos may red flag daw. Ikaw ang aking nag-iisa. Uy. Uy, Ganun syempre. lang. Yun. So, sasend ulit namin ng line breaker. So, yun. So, paunahan na lang. Sana may nakakakilala sa kanila. 3, Dapat lang. 2, 1. Wala pang go. Wala pang go. Ulit po tayo. Hintayin po ang go. So, last na. 3, 2, 1, go! Ay, Pantropiko Bini. Hindi yun yun. Hindi yun Biglang yun. gumanon daw. So, yun. Ang nanalo ng 100 pesos GCash ay si Miss K. Wow. Sana all. Ayan, confetti na lang. Yay!
Congrats! And congrats po sa mga nanalo. Congrats po, Balato. Balato po, mga 50. So, yun. Congrats, guys. So, yun. So, at doon nagtatapos ang ating laro. Congratulations sa mga nanalo! Yay! Ngayon, para sa introduction ng ating paksang ngayong araw. Sunod na. Yan. Next slide po. Yon. Bilang pagdiriwang ng buwan ng wika, syempre, nakahabol tayo guys, last day. Last day ng Agosto, nakahabol tayo. Ang ating paksa ay mapaglaya ang wikang Filipino at epektibong komunikasyon sa trabaho, kung saan ipagsasama natin ang pagdiriwang ng tema ng Buwan ng Wika 2024 na Filipino Wikang Mapaglaya. Ano nga ba ang importansya ng paggamit ng Filipino at komunikasyon sa larangan ng HR at sa trabaho? Una, next slide po. Yon, so, next slide. Importansya ng komunikasyon sa HR. Una, pinapadali ang malinaw na inaasahan or facilitates clear expectations. Ang epektibong komunikasyon ay mahalaga sa lugar ng trabaho dahil tinitiyak nitong malinaw na nauunawaan ng lahat ang kanilang mga tungkulin, gawain at mga layunin na kailangan nilang makamit. Kapag malinaw na pinapahayag ng mga inaasahan, alam ng mga empleyado kung ano ang inaasahan sa kanila, na nakakabawas sa kalituhan o nakakatulong sa kanila na gawin ang kanilang mga gawain ng tumpak. Ang malinaw na komunikasyon na ito ay nagpapaunlad din sa isang kapaligiran na tiwala at transparency, kung saan ang mga empleyado ay nakakaramdam ng tiwala sa kanilang trabaho at nauunawaan kung paano naaayon ang kanilang mga kontribusyon sa mga layunin ng kumpanya. Next slide po. Nagtataguyod ng pakikipag-ugnayan ng empleyado o promotes employee engagement. Ang epektibong komunikasyon ay nagtataguyod ng pakikipag-ugnayan empleyado sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga empleyado ay nakadarama ng pakikinig, pagpapahalaga at kaalaman tungkol sa kung ano ang nangyayari sa organisasyon. Kapag ang mga pinuno o nakikipag-usap ng hayagan at malinaw, pinalalakas nito ang tiwala at ginagawang mas konektado ang mga empleyado sa kanilang mga trabaho at sa mga layunin ng kumpanya. Ang malinaw na komunikasyon ay nagbibigay daan din sa mga empleyado na maunawaan kung paano mahalaga ang kanilang mga kontribusyon na nagpapalakas ng kanilang paggayak at pangako. Bukod pa rito, ang regular na feedback at mga pagkakataon para sa dialogo ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga empleyado na ibahagi ang kanilang mga ideya at alalahanin na humahantong sa isang mas nakatuon at nakamuhunang manggagawa. Next. Susunod, sinusuportahan ang paglutas ng salungatan or supports conflict resolution. Sinusuportahan ng mabisang komunikasyon ng paglutas ng salungatan sa pamamagitan ng pagpapadali sa malinaw at bukas na pag-uusap sa pagitan ng mga magkasalungat na partido, na nagpapahintulot sa kanila ng ipahayag ang kanilang mga pananaw at alalahanin ng walang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pagtiyak ng ang lahat ng mga pananaw ay naririnig at nauunawaan. Ang komunikasyon ay nakatutulong na matukoy ang ugat ng sanhi ng salungatan at tuklasin ang mga solusyong napagkasundo ang dalawa. Hinihikayat din nito ang isang nakakabubuo ng diskarte sa pagtugon ng mga isyu, pagbabawas ng posibilidad na lumaki at pagyamanin pa ang isang collaborative na kapaligiran, kung saan ang mga salungatan ay nareresolba sa patas at magalang na paraan. Next. Pinapahusay ang kultura ng organisasyon or enhances organizational culture. Ang mabisang komunikasyon ay nagpapahusay sa kultura ng organisasyon sa pamamagitan ng pagtataguyod ng transparency, tiwala at pagiging kasama sa loob ng lugar ng trabaho.
Kapag bukas at tapat ang komunikasyon, ay nakakatulong ito bumuo ng pakiramdaman ng komunidad at pagkabahaging layunin sa mga empleyado. Nagpapatibay ng mga pangunahing halaga at lumikha ng positibong kapaligiran sa trabaho. Ang kalinawan at pagiging bukas na ito ay humihikayat ng pakikipagtulungan, paggalang at suporta sa isa't isa, na humahantong sa isang mas makakaugnay at nakatuong korponan na naayon sa misyon at layunin ng organisasyon. At last, tinitiyak ang pagsunod ng pamamahala sa panganib or ensures compliance and risk management. Tinitiyak ang epektibong komunikasyon, ang pagsunod at pamamahala sa panganib sa pamagitan ng malinaw na paghahatid ng mga patakaran, pamamaraan at mga kinakailangan sa regulasyon sa lahat ng trabaho ng empleyado. Kapag malinaw na ipinapahayag ang mga inaasahan at panuntunan, mas malamang na sumunod ang mga empleyado sa mga ito na binabawasan ang panganib na hindi pagsunod. Bukod pa rito, ang malinaw na komunikasyon ay nakakatulong na matukoy at matugunan ang mga potensyal na panganib ng maaga sa pamamagitan ng paghikayat sa napapanahong pag-uulat ng mga isyu at pagpapadali ng agarang pagkilos upang pag-aani ng mga ito. Sa gayon ay mapoprotektahan ng organisasyon mula sa mga legal at operational na panganib. Next. Ngayon naman ay ang pagiging sensitibo sa kultura or pagiging culture sensitive. Una, pagpapahalaga sa pagkakaiba or appreciation of diversity. Ang mabisang komunikasyon ay nagtataguyod ng magpapahalaga sa pagkakaiba sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang napapabilang na kapaligiran kung saan ang lahat ng boses at pananaw ay pinapahalagan at ginagalang. Next. Mga pagsasaalang-alang sa wika or language considerations. Ang mabisang komunikasyon ay tumutugon sa mga pagsasaalang-alang sa wika ng pamagitan ng pagtiyak na ang impormasyon ay ipinapakita sa paraang naa-access at naiintindihan ng lahat sa isang pagkakaibang lugar ng trabaho. Kabilang dito ang paggamit ng malinaw at simpleng wika, pagbibigay ng mga pagsasalin o interpretasyon kung kinakailangan, at pagiging maingat sa mga hadlang sa wika. Next. Pag-unawa sa mga relihiyosong kasanayan or understanding religious practices. Ang mabisang komunikasyon ay nagpapaunlad ng pag-unawa sa mga gawaing panrelihiyon sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kamalayan at paggalang sa mga pagkakaibang paniniwala sa loob ng lugar ng trabaho. Ito ay nagsasangkot ng lantarang pagtalakay sa mga pagdiriwang na relihiyon at akomodasyon na nagpapahintulot sa mga empleyado na ipahayag ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan tungkol sa kanilang pananampalataya. At last, ang magandang asal sa trabaho or workplace etiquette. Ang mabisang komunikasyon ay nagtataguyod ng etika sa lugar ng trabaho sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na mga inaasahan para sa propesyonal na pag-uugali at pakikipag-ugnayan. Kabilang dito, ang pagpapahayag ng angkop na pag-uugali tulad ng magalang na pananalita, pagiging maagap, at wastong dress code na tinitiyak ng mga na ang lahat ng empleyado ay nauunawaan at sumusunod sa mga pamantayang ito. Sa pamamagitan ay patuloy na pagmomodelo at pagpapatibay ng magalang na pag-uugali at komunikasyon ay nakakatulong na mapanatili ang isang positibo at magalang na kapaligiran sa trabaho. Pagliit ng mga salungatan at pagtataguyod ng maayos na relasyon sa mga miyembro ng koponan. Susunod naman ay si Binibining Jules. Magandang hapon sa ating lahat. Bago ako magsimula, isa munang ano nga dyan? Hindi, Tagalog. Uy. Isa munang uy. Sa ating chat box. Ayaw nyo? Hindi, biro lang. Isa munang uy. Uy, ayan na, uy. Uy.
Ayan, maraming salamat. Ayan, simulan na natin. Pag-interview at pagpapakilala sa trabaho o interviewing and onboarding in Filipino. Ayan, mahalaga ang ah, ayan. Mahalaga ang paggamit ng wikang Filipino sa mga interview or mga onboarding upang lumikha ng, welcoming atmosphere at makabuo ng magandang relasyon sa ating mga katrabaho at mga, kukunin na kandidato. Lalo na sa mga lalo na sa mga mas komportable na magsalita sa kanilang sariling wika, gano'n. Kasi, even though nasa ano tayo, corporate world, ano, paminsan-minsan paminsan-minsan, dapat pa rin siyang gamitin ang Filipino dahil ito ay mas, welcoming in a way ah, in a way, Tagalog pala, pasensya na. Para sa mas maraming tao, ayun. Susunod ay pagsusuri ng empleyado at pagresolba ng alitan or handling employee evaluations and conflict resolution. Ayan, nagbibigay daan ito para sa mas tumpak na feedback at talakayan na binabawasan ang pagkakataon ng hindi pagkaunawaan. Maaaring magmula sa hadlang sa wika, ayan. Um, Ako, isa akong communication student. Lagi naming napagtatalakayan na isang malaking hadlang sa komunikasyon ay ang, ah, tawag dito, um, language barrier, ayan. Kahit na, English ay isa sa ating mga lengguwahe dito sa Pilipinas, maganda pa ring gamitin ang Tagalog o ang Filipino sa resolba ng mga problema. Especially kung iniiwasan natin yung mga, miscommunication. Dahil di natin alam baka di nila maintindihan masyado yung mga terms natin kung English language yung gagamitin natin. So, ayun. Next natin ay pagsasagawa ng pulong at presentation. Presentation? Presentasyon, ayun. Oh, facilitating meetings and presentations. Ayan, tinitiyak nito na ang impormasyon ay malinaw at maintindihan ng lahat, na na nagpapahusay sa pakikipag-ugnayan at pakikilahok. Ayan, sa ating mga webinar, even though English yung topic natin, hindi ba? Lagi rin tayong, gumagamit pa rin tayo ng Filipino language. Kasi kahit na kung gaano pa ka-fluent ang isang tao sa English, mas maganda pa rin tayong makipagtalakayan in Tagalog or in Filipino dahil ito yung first language natin and siguro naman sa ating mga kababayan 'no, ito yung unang tinuturo sa atin na lengguwahe kaya, mas madali kung hindi purong English ang ginagamit natin sa mga presentation natin para rin and parang tawag dito, ah, kasi dahil 'pag nagtatagalog tayo, in a way, parang yung mga audience natin nagkakaroon siya ng mas malaking connection kasi nakikita nila na parang mas magka-level kayo gano'n. Pareho lang kayong Pinoy, walang nakakataas, walang nakakababa, gano'n. Ayan, next po natin ay ayan, uulan na ata. Pamamahala ng pang-araw-araw na komunikasyon or managing day-to-day communication. Sa pamamagitan ng pagtiyak na ang lahat ng empleyado ay madaling maunawaan at makisali sa mga patakaran, update at tagubilin ng kumpanya, ayan. Ah, sa atin naman, siguro naman sa ating mga kumpanya 'no, gumagamit pa rin ng Filipino language sa mga day-to-day basis na, communication, especially sa mga, um, updates, sa mga
patakaran kung bago or may nabagong patakaran tapos mga tagubilin sa ating company, no? Ginagamit pa rin yung Filipino with sa pagko-communicate sa ating mga fellow coworkers or with our superiors. Ginagamit pa rin naman ng Filipino. Ayun. Kaya importante naman siya na hindi pure English. Parang maganda gamitin yung Filipino para makita mo kung naiintindihan talaga ng kausap mo yung sinasabi mo. Ayun. Ayan. Mga tips sa practical, sorry. Mga tips sa practical na pasalitang komunikasyon. Ayan. Vocal communication. Ito yung mga practical. Ito yung mga tips. Ay, sorry. Pasensya na. Nasa akin pala ang wala sa... Ito. Pasensya na ho. Ah, ito. Paggamit ng simple at clear na language sa pagko-communicate. Ito ang una. Wala siya sa ating PowerPoint. Ito yung mahalaga na clear yung language natin tsaka straight to the point kasi mahirap kung paligoy-ligoy pa siya. For example, kailangan mo lang ng tubig. Ganon. Kung magsasabi ka na pakikuha ng tubig, mas madali yun kasi yung papahabain mo pa na nauuhaw ako. Ganon. Tapos anong gagawin? 'Di ba? Mas maganda yun yung first step natin. Be clear. Simple lang yung language natin na ginagamit. Kahit informal. Then, active listening. Sa communication, of course, hindi siya communication kung walang nakikinig. Kung ikaw lang yung nagsasalita at walang nakikinig, hindi siya communication. Active listening, maganda siya it's a practice na dapat ginagawa ng lahat ng tao. Dahil lahat naman tayo nagko-communicate, no? Especially HR professionals. Active listening talaga kasi um, especially in Filipino, no? Para makita para may bahagi mo talaga yung yung understanding mo, tsaka yung empathy mo dun sa uh, verbal communication niyo, pati na rin yun sa mga non-verbal cues. So, kung ikaw ay may active listening, obviously, nakukuha mo rin yung mga non-verbal cues, yung mga hindi sinasabi na cues, which are yung mga pagkunot ng noo, yung tawag dito, makikita mo rin kung nagsisinungaling ang isang tao, kung di sila makatingin sa'yo pag nagsasalita, gano'n. So, importante din yun. Second tip natin yan. Ayan. Second third, ay adapting communication styles. Ayan, hindi ko siya na-translate sa Tagalog, pasensya na. Because discuss how to adapt communication styles based on the audience. Ayan. Siguro ginagawa naman 'to lahat kung ikaw ay kung kai bago ka naman magsalita sa harap ng maraming tao, dapat kilala mo kung sino yung kinakausap mo, hindi ba? Natural, ah may ibahin ka na, pananalita or gagawin mo mas simple o mas complex, depende sa mga kausap mo. Um, Siguro kung kausap mo mga professionals, puwede mo gamitin yung mga jargons. Pero if you're trying to connect with, the masses, lahat ng tao, 'di naman nila alam yung mga jargons ng pang-ospital, ng pang-HR. Ayan, for example. Um, so mas simple yung mga, terms na ginagamit natin for everyone, ayan, that's our third tip. Then fourth ay cultural sensitivity na natalakay na natin, ayun. Encourage awareness of cultural norms and values that influence. Ayan. Hello?
Narinig pa rin po ba ako? Yes. Sorry. Yes. Ayan, Yes. thank you po. Nagkaroon po kasi ng ano, ayan, salamat po diyan. Cultural sensitivity. Kasama rin po 'yun ang pagkakakilala natin sa ating audience, sa ating kinakausap, 'no? Um, Siyempre kung kilala po natin sila, alam natin yung culture nila, alam natin kung ano yung mga bagay na hindi natin dapat gawin, na yung mga kung paano tayo ipepresenta natin yung sarili natin sa kanila, importante din po 'yun. Kunwari, formal yung event, gano'n. Tapos ang language mo very casual na tapos yung mga tao na nakikinig sa'yo mga professionals na andoon para matuto ng ano, ng formal ng ano, ng knowledge na formally, gano'n. Tapos barubal ka magsalita, gano'n. Hindi 'yan epektibo kasi hindi ka pakikinggan ng tao. Kung ganoon ka magsalita, ayun. 'Yun yung last natin sa ating, mga tip sa practical na mga tip sa practical na pasalitang komunikasyon, ayan. Vocal communication in English, ayan. Next natin ay salamat po, ayan, partner. Partner. Hi! Wait lang. Medyo Ayun. mabagal talagang internet sa panahon ng Kastila. Uy, ganda na Tama, ganda tama. ng Kastila. So, yun. Salamat po sa pakikinig sa aming ngayong munting Maraming fun salamat hour. po. Sana kahit Tagalog po ang aming way of speaking, sana po ay naintindihan ninyo ang gusto naming iparating. Oo, tsaka, dito sa ating webinar sana nakita natin yung importansya ng pagsasalita ng Filipino. Ah, Bagama't tinanggal siya sa college or sa mga Mm. subject natin, oo. Sana hindi mawala yung ano, importansya ng paggamit ng Filipino kasi kahit na sabihin na magaling ka na mag-Ingles or oo, ng Ingles, mas maganda mong mapapahayag ang yung ano, ang tawag dito, ang yung mga thoughts, nag-English din. Nag-English So, din. kung Tagalog yung ginagamit mo, puwede rin naman mag-Taglish for better communication, ayan.